Pastor Apollo C. Kibuloy, kinilala ng Office of the Indigenous Political Structural Tribal Council dahil sa naging kontribusyon nito sa Bagobo, Tagabawa Tribe ng Barangay Goma, Digos City sa ginanap na taunang Aros Ka Tarusuban Festival. Narito balita ni Jean Domingo. Ipinagdiwang kamakailan ng mga taga-barangay Goma, Digos City sa lalawigan ng Davao del Sur ang taunang Aros Ka Tarusuban Festival. Ang selebrasyong ito ay nagtatanghal sa mayamang kultura ng mga katutubong Bagobo, Tagabawa na una nang nanirahan sa Digos City. Celebrating the Aros Tarusaban is for me a recognition of our ancestors here in Digos City. They are the first people who live here in Digos City, and they are always part of the cultural heritage, the local heritage of Digos City. Strengthening local heritage, remembering our past and history, makes us a better Digos City in the future. Nakita man ko na itong mga tribo, nindot kayo, they are part of what makes our province great because in diversity, we enrich our culture. Their culture enriches the culture of the entire province. Samantala, kasabay din ng pagdiriwang ay ang pagkilala ng Office of the Indigenous Political Structure Tribal Council kay Pastor Apollo C. Kibuloy dahil sa mga naging kontribusyon at sa di matatawarang suporta nito sa tribo ng Bagobo, Tagabawa. Isa lamang ito sa maraming pagkilalang ipinagkaloob ng IP community sa Buting Pastor dahil sa suporta at tulong na ibinibigay nito. Kilala din si Pastor Apollo dahil sa aktibong pagsusulong nito sa karapatan ng mga katutubo at sa pagtatanggol sa kanila laban sa mapanirang impluwensya ng mga makakaliwang grupo. Matatandaan na noong 2022, binigyang pagkilala ng tribo Ovomanovo sa Davao City si Pastor Apollo C. Kibuloy bilang dato pamulingan na nangangahulugan na nagtataglay ng isang mapagkilalang spirito at banal na kaloob ng Diyos. Habang noong 2023 naman sa Sitio Kitbuk sa bayan ng Malungon, Sarangani Province, kinilala din ng mga katutubong Blaan ang Buting Pastor bilang dato tudlabon na ang ibig sabihin naman ay tagapamagitan ng langit at lupa. Kasama rin sa binigyang pakilala ng Barangay Goma ang United Indigenous Peoples Heritage of the Philippines o UNIFIL. Taong 2022, isang nasabing barangay sa mga IP community na natulungan ng iba't ibang mga programa ng UNIFIL. Kabilang sa mga programang ibinahagi nito sa mga taga-barangay Goma, ang Medical Mission, tree planting activity kung saan nasa 3,000 red lawaan seedlings ang naitanim, pamamahagi ng school supplies na paaralan nito at ang pamimigay din ng daan-daang food packs sa mga pamilya. Yung 4 days na activities dito, first day yung medical mission, and second ang tree planting program inside the ancestral tree planting and growing program inside the ancestral domain. May 3,000 seedlings po na ridlawaan galing po sa UNIFIL. And the third, distribution of school supply. Nasa 800 students distribute o complete school supply po yun. And pang-apat, 500 families po ang nabigyan ng food packs, yung may groceries and rice. First time history din sa aming barangay na mabigyan. Kinilala rin ng Sunshine Media Network International dahil sa naging ambag nito sa pagtulong sa pagtataguyod ng kultura, tradisyon at pamana sa nasabing pangkat. Thankful din kami kasi nandyan din si SMNI na nag-promote ng barangay kasi noon insurgency victim ang barangay Goma. Now, insurgency free na po kami. So si SMNI, isa kayo sa mga nag-promote ng ancestral domain, ng katutubo ng Bagobo, Tagabawa, kung ano yung mga mahalagang pamumuhay namin. Sa pamamagitan ng mga pagkilalang ito na ipadama ng mga kapatirang katutubo ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa taong hindi lamang tumulong sa kanila, kundi nanindigan din at nagtanggol sa kanilang karapatang panlipunan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News.